Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Noong ika-22 ng Hunyo 2025, isang di inaasahang pagyanig ang gumising sa gitnang silangan at nagpagalaw sa buong daigdig. Sa ilalim ng takip ng gabi, sa loob lamang ng halos 20 minuto, isinagawa ng Estados Unidos ang isang operasyong militar na tinawag nilang Operation Midnight Hammer. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya, stealth bombers at mga missiles na kayang tumago sa kailaliman ng lupa, tinarget ng Amerika ang tatlong sentrong pasilidad nuklear ng Iran, ang Fordo, Natanz at Isfahan. Hindi ito isang ordinaryong kilos militar. Isa itong deklarasyon, hindi lamang ng lakas kundi ng intensyon. Isang mensahe hindi lamang sa Iran kundi sa buong mundo na ang Amerika ay handang gumamit ng puwersa upang pigilan ng anuman o sino man sa tingin nito ay banta sa pandaigdigang seguridad. Ang Fordo Uranium Enrichment Plant ay tinuturing na puso ng programa nuklear ng Iran. Itinayo ito sa ilalim ng isang bundok, higit 80 metro sa ilalim ng lupa upang mailigtas sa anumang airstrike. Ngunit noong madaling araw ng Hunyo 22, nilusaw ang pananggalang nito sa pamamagitan ng 14 na GBU-57 Massive Ordnance Penetrator Bombs, ang tinaguriang bunker busters na kayang tumagos sa mga pinakamatitibay na struktura. Isinagawa ito gamit ang 6 na B-2 Spirit stealth bombers na lumipad mula sa Missouri, Estados Unidos patungo sa gitnang silangan sa isang operasyon na halos hindi napansin hanggang sumabog ang mga pasilidad. Sa parehong oras, pinasabugan din ang Natanz Nuclear Facility, isang lugar na matagal nang nasa radar ng mga intelligence agencies sa buong mundo. Bukod sa mga bomba, ginamitan ito ng mga Tomahawk cruise missiles na pinakawalan mula sa mga submarino ng US Navy sa Persian Gulf. Samantala, hindi rin nakaligtas ang Isfahan Nuclear Technology Center. Ang pasilidad na ito ay may mahalagang papel sa uranium conversion at dati nang tinarget ng Israel sa mga naunang taon. Ngayon, muli itong sinalanta. Tila sinasara ang mga natitirang pintuan ng nuclear infrastructure ng Iran. Ang Iran ay hindi bago sa mga panghihimasok. Sa mga nakaraang taon, ilang beses nang sumabog ang kanilang mga pasilidad, minsan sa pamamagitan ng cyber attacks tulad ng Stuxnet, minsan sa mga misteryosong pagsabog at iba pang anyo ng sabotahe. Ngunit ibang nangyari noong Hunyo 22. Ito ay bukas at hayagang pambobomba mula sa isang superpower, isang aksyong militar na hindi na idinaan sa lihim o diplomatikong palusot. Bagamat sinasabi ng Pentagon na severely damaged ang mga target, tahasang itinanggi ng Iran ang lawak ng pinsala. Ayon sa kanila, ilan lamang daw sa mga bahagi ng mga pasilidad ang naapektuhan at agad nasisimulan ng rekonstruksyon. Ngunit para sa mga eksperto, malinaw ang pahiwatig, hindi lamang nasira ang mga gusali kundi nawalan ng oras, seguridad at tiwala ang buong programa ng Iran. Hindi nagtagal, bumalot ang pangamba sa pandaigdigang komunidad. Ang United Nations ay agad na nanawagan ng pag-iwas sa anumang hakbang na posibleng pagpapalala sa sitwasyon. Ang European Union ay nanindigan na ang diplomasya pa rin ang daan. Samantala, ang China at Russia ay mariing ikinondena ang aksyon ng Amerika. Sinasabing ito ay illegitimate use of force at maaaring magudyok ng mas malawak na digmaan. Ang Iran naman ay hindi rin nagpakita ng pag-uurong. Agad silang nagbanta ng matinding paghiganti. Naglabas sila ng pahayag na maaaring isara nila ang Strait of Hormuz, ang makitid na lagusan kung saan dumadaan ang halos 20% ng pandaigdigang langis. Nagbigay rin sila ng babala sa mga base militar ng Estados Unidos sa Bahrain at Qatar na tinukoy bilang mga lehitimong target sa kanilang karapatang depensahan ng soberanya. Sa loob ng Amerika, umani ng magkakahalong reaksyon ng operasyon. Inilarawan ito ni Donald Trump bilang isang makasaysayang tagumpay. Ngunit para sa mga kritiko, lalong-lalo na sa mga demokratiko, ito ay isang aksyon na isinasagawa ng walang konsultasyon sa Kongreso, isang pagkilos na maaaring maghatid sa Amerika sa panibagong digmaan sa gitnang silangan. Sa kabila nito, malinaw ang layunin ng operasyong ito, pigilan ng Iran sa pagbuo ng sandatang nuklear. Ngunit isang tanong patuloy na bumabalot sa buong mundo.
Talaga bang napigilan ng Iran o mas lalo lamang itong tinulak sa gilid upang gumawa ng mas radikal na hakbang? Sa muling pagbibigay babala ng Amerika sa Iran, ayon mismo sa pangulo nito na si Donald Trump, umpisa lamang umano ito ng kanilang mga hakbang kung sakaling hindi pa din tumigil ang Iran sa ginagawa nilang pangbobomba sa Israel. Handa ding humingi ng tulong ang Amerika sa mga kaalyado nitong bansa upang gamitin ang mga ito laban sa Iran. Gaya na lamang ng Pilipinas na kanilang kaalyado ng Amerika, subalit ang posibilidad na gamitin ng Amerika ang Pilipinas laban sa Iran ay hindi nangangahulugan ng direktang pagsali natin sa isang digmaan, kundi mas madalas itong umiikot sa estratehikong gamit ng lokasyon, alyansa at pasilidad militar. Gagamitin ng mga base militar sa ilalim ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Ang EDCA ay kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na nagpapahintulot sa Amerika na gumamit ng mga napiling kampo sa Pilipinas para sa logistics, training at pre-positioning ng armas. Pero paano nga ba ito magiging konektado sa Iran? Maglalagay ng tropa o kagamitan ng Amerika sa mga EDCA sites upang magkaroon ng forward presence sa Asia kung magkakaroon ng regional escalation. Halimbawa, kung ang Iran ay sumubok ng retaliation sa mga US allies sa Asia gaya ng Israel o Japan, pwedeng gamitin ang Pilipinas bilang support hub para sa supply, surveillance o paggalaw ng mga barko at eroplano ng Amerika. Ang Iran ay tinuturing ng US bilang nuclear at regional threat, kaya ginagamit ng US sa mga base at rehabilitate na pasilidad katulad ng dati sa Clark, Subic o ngayon sa EDCA sites para mag-deploy ng intelligence gathering assets gaya ng surveillance drones at AWACS. Mag-resupply ng puwersa gaya ng aircraft carriers, submarines, patungo sa Persian Gulf, mabilis na magreaksyon sa pagtaas ng tensyon. Ang Pilipinas bilang location sa Pacific ay strategic staging point sa global reach ng US military. Hindi direktang kabilang ang Pilipinas sa Middle East pero mahalaga ang papel nito sa tinatawag na Indo-Pacific Command ng Amerika. Maaaring gamitin ang Pilipinas bilang lugar sa mga intelligence gathering at relay gamit ang mga radar at surveillance equipment na naka-install o itinayo sa tulong ng Amerika. Maaaring gamitin ang Pilipinas bilang taga-suporta sa United Nations kung kailangan ng boto o moral support laban sa Iran sa mga usaping diplomatikong may kinalaman sa weapons proliferation. Bilang US ally, inaasahan din minsan ang Pilipinas na makiisa sa mga pahayag o resolusyon na kumukondena sa Iran kung may lumabag ito sa pandaigdigang batas. Ang Pilipinas ay may posisyon sa mga importanteng sea lanes sa Southeast Asia. Kung kailangan dumaan ng mga barko ng US Navy papuntang Middle East mula Guam o Japan, maaaring dumaan ng mga ito malapit sa Pilipinas o huminto sa mga base para sa resupply. Noong 2012 hanggang 2013, pinilit ng US ang Pilipinas na bawasan ang import ng Iranian oil bilang bahagi ng maximum pressure sanctions policy laban sa Iran. Bagamat naapektuhan ang Pilipinas sa presyo ng crudo at remittances, pinanatili ng Pilipinas ang iisang plataporma para sumunod sa US-led sanctions regime. Tuwing tumataas ang tensyon sa pagitan ng US at Iran, ang DFA at AFP ay nag-alert level 4, sabay utos na bigyang prioridad ang repatriation ng Filipino workers sa Iran at Iraq at sinabi na Manila will side with Washington para protektahan ang mga Pilipino. Para sa US, may interplay ang tensyon sa Iran at dynamics sa Asia. Halimbawa, pagpapadala ng aircraft carrier sa Persian Gulf pati na sa South China Sea, pagkukusa ng maximum pressure sa Iran bilang paraan upang palakasin ang deterrence sa China at iba pa. Sa geostrategic equation, ang pagkakaroon ng allies gaya ng Pilipinas sa Asia ay nagbibigay ng flexibility sa global deployments. Subalit hindi maaaring makisangkot ang Pilipinas sa isang digmaan kung hindi ito direktang inatake ayon sa Konstitusyon 1987. Malakas ang anti-war sentiment sa Pilipinas, kaya't kung lumampas ang paggamit ng mga base sa actual na combat operations, maaaring magkaroon ng matinding protesta at pagtutol. Ang Iran ay nasa Middle East, mas malapit ang mga base ng US sa Bahrain, Qatar at UAE, mas malamang na doon ipatupad ang direct military action kaysa sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay maaaring gamitin ng Amerika bilang pansuportang plataporma, hindi bilang frontline attacker. Ang mga EDCA sites, access sa logistics at intel at diplomatikong suporta ang pinakamalamang na paraan ng paggamit, hindi ang direktang pagpapadala ng mga sundalong Pilipino o pakikidigma.